Bakit nga ba hindi lahat ng matalino ay matagumpay? Hi everyone! This is Mitch again, and today pag-usapan natin ang isang tanong na marami sa inyo ang napatanong na rin. Bakit nga ba hindi lahat ng matalino ay matagumpay? Napaisip ka na rin ba na dapat kapag matalino ka, automatic successful ka na? Pero bakit nga ba hindi ito kadalasan nangyayari? Alam mo ba na ang success ay hindi palaging tungkol sa IQ o kung gaano kataas ang grade mo sa school? There are factors na madalas nating nakakaligtaan at minsan, ito pa ang mas matimbang kesa sa talino. First of all, let's define what we mean by intelligence and success. Intelligence is your ability to learn, understand, and solve problems. And success, on the other hand, is achieving your goals whatever they may be. Pero ang catch, iba-iba ang definition natin ng success. For some, it's having a high-paying job, at sa iba naman, ito ay happiness or helping others. Pag-usapan naman natin ang mga factors that affect beyond intelligence. Here are some reasons kung bakit hindi sapat ang pagiging matalino para magtagumpay. Number 1, emotional intelligence. May mga tao na sobrang talino pero hirap makisama o makiramdam sa iba. Emotional intelligence or EQ is your ability to manage your emotion and to connect people. Sabi nga nila, people skills will take you further than book smarts ever will. Second, hard work and perseverance. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Kahit gaano ka katalino, kung tamad ka naman at madali kang sumuko, mahihirapan kang maabot ang mga pangarap mo. Third, risk-taking ability. Maraming matatalino ang takot magkamali. Pero ang mga risk-takers, kahit hindi sila ang smartest in the room, sila ang madalas nagtatagumpay because they learn by doing. And lastly, adaptability and growth mindset. Sa mabilis na pagbabago ng mundo, ang flexibility at open learning ay napakahalaga. Some smart people, this is chance. Pero yung mga handang matuto kahit na paulit-ulit silang nagkakamali, sila yung umaasenso. Let me share you a quick story. May kakilala ako na matalino nung high school and top of the class nung college kami. Pero ngayon, hirap siyang makahanap ng trabaho kasi hindi siya marunong makipag-network at hindi rin niya ngayon maipakita ang kanyang galing beyond academics. On the other hand, may kakilala naman ako na average lang sa school pero napaka-diskarte. Ngayon, successful entrepreneur na siya nang dahil sa sipag, tiyaga at tamang mindset. So ano nga ba yung mga pwede natin gawin para maabot pa rin natin ng success kahit hindi tayo yung smartest in the room? So here are the tips. Number 1. Build your emotional intelligence. Listen more, understand people's emotion, and learn to manage your own. Second, work on your perseverance. Find your passion and work hard for it. Sabi nga nila, walang sukuan. And third, take calculated risk. Huwag tayong matakot magkamali. Ang failure ay stepping stone sa success. And lastly, learn continuously. Never stop learning kahit graduate ka na o may stable job ka na. So next time, if you feel na hindi sapat ang talino mo para magtagumpay, remember this. Success is about attitude, persistence, and learning from your experiences. Hindi lang IQ ang puhunan. EQ and adaptability matter as well. So hanggang dito muna tayo at kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to like and share. At kung may tanong kayo at gusto nyong i-share na experience, i-comment nyo lang down below. Let's learn and grow together. So ako ulit si Mitch at marami pong salamat sa panonood and see you on the next.